Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang topic natin sa ngayon ay ni'matul ma'wa wassakan. Ibig sabihin ay ang biyaya na ipinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng mayroon tayong masisilungan, mayroon tayong titirahan o kaya ay tahanan. Isa ito sa mga bagay na hindi natin napapansin na malaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isipin daw natin kung lagi tayong nasa labas, wala tayong inuuwian. Isipin natin kung ano yung mararamdaman natin na pagod. Kahit na nasa trabaho lang tayo, ilang oras, ay gustong-gusto na natin umuwi para makapagpahinga. Biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin masyado napapansin. Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. Ang kahulugan ng talatang ito na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang Allah ay ginawa niya sa inyo. Wallahu ja'ala lakum, ginawa niya sa inyo, min buyutikum sakana, mula sa inyong bahay, ang tahanan, ang pagpapahingaan. Kayo ay magre-relax, magpapahinga, lalong-lalo na pagka kayo ay napapagod o galing sa trabaho. Wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyuta. At ginawa niya para sa inyo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo, ginawa niya para sa inyo, mula sa mga balat ng mga hayop na bahay. Ibig sabihin nito ay parang tolda o kaya ay inyong masisilungan yung mga balat ng hayop. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum. Na kayo ay makapagpapahinga doon sa panahon ng inyong paglalakbay at sa panahon ng inyong pananatili. Tingnan ninyo mga kapatid, mismo yung mga balat ng hayop ay napakalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi natin ito napapansin. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kapag pumunta na siya sa kanyang pagpapahinga sa bahay, nais na niyang magpapahinga, ay lagi niyang binabanggit ang paggunitan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagpupuri niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sinasabi niya palagi, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa kafana wa awana fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Ako, sabi niya, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana, dahil sa binibigyan na tayo ng pagkain, wasaqana, at binibigyan na tayo ng inumin. May inom. Wakafana, at binibigyan na tayo ng kasapatan, kasaganaan.
Waawa na at binibigyan niya tayo ng masisilungan. Tingnan ninyo, binibigyan na tayo ng mapapahingaan. Fakam mimman la kafiya lahu wala mu'wi. Sapagkat ilan sa mga tao na wala silang kasapatan, walang sapat na ibinigay sa kanila ng Allah, at wala silang masisilungan. Napakadami. Napakadaming mga tao na hindi nila makukuha yung kanilang nais na makuha, o talagang hindi talaga sapat yung kanilang, ibig sabihin, pang araw-araw, at wala pa silang masisilungan. Kaya lagi ito idinudua, lagi ito binibigkas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayo ba, lagi ba natin naiisip ito? Hindi natin masyado naiisip itong napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ipagkatapos nga natin kumain, hindi man lang tayo magdudua, nakakalimutan natin. Pagkatapos natin uminom, hindi tayo nagdudua, nakakalimutan natin. Pagkatapos na tayo ay pumunta na sa pagpapahinga o matutulog na, hindi na natin binibigkas. Mainam ito na bibigkasin natin. Paglabas natin ng bahay, pagpasok natin ng bahay, maraming mga itinuro sa atin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mainam na bigkasin natin. Lagi ba natin ito nabibigkas, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? Tingnan niyo ang loob ng bahay natin, mga kapatid. Mathalul baytil ladhi yuzkarullahu fihi wal baytil ladhi la yuzkarullahu fihi mathalul hayy wal mayyit. Hinalintulad ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kalintulad ng bahay na ginugunita ang pangalan ng Allah dito, sa bahay na ito, at ang bahay na hindi ginugunita ang pangalan ng Allah dito sa bahay na ito. Ibig sabihin, yung bahay na ginugunita palagi yung pangalan ng Allah. Lagi kang nagpupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi kang nagsasagawa ng mga pagdarasal. Although mainam yung pagdasal sa loob ng masjid, dahil doble-doble ang makukuha mo ng gantimpala. Pero huwag mo naman gawin na hindi ka na magdasal sa bahay. Magdasal ka rin sa bahay. Kahit na yung mga sunna, magdasal ka. Tingnan niyo mga kapatid, masalul baytil ladhi yuzkarullahu fihi wal baytil ladhi la yuzkarullahu fihi. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahalintulad ng bahay na ginugunit ang pangalan ng Allah dito, at ang bahay na hindi ginugunit ang pangalan ng Allah dito, mathalul hayy wal mayyit, ay kahalintulad ng buhay na tao at patay, bangkay. Yung buhay na tinutukoy dito sa pagpapaliwanag ng mga ulama ay yung buhay na tao na mabait, yung buhay na tao na laging naalaala ng kanilang mga kapatid, laging nabibigkas, nababagit ng kanilang mga kapatid ang kanilang kabutihan. Maraming nag-alala sa kanya, maraming concern sa kanya, marami siyang naidudulot na ibabahagi ng mga kabutihan. Yun yung buhay na tao, yung patay na tao na yung walang silbi. Wala ng silbi. Ano yung wala ng silbi? Wala man lang sinong nakakaalaala sa kanya. Wala man lang sinong nagmamahal sa kanya. Wala man lang sinong concern sa kanya. Kasi wala rin siyang pakialam sa mga kapatiran. Tingnan niyo mga kapatid. Buhayin natin ang bahay, ang ating bahay, sa pamagitan ng paggunita natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi kung wala tayong trabaho, Pag wala tayong trabaho, diyan tayo sa bahay. Nananatili tayo, nagpapahinga tayo sa loob ng bahay. Pero kung ano-ano ang pinagagawa natin, ginugunita ba natin ng Allah? Binabasa ba natin ang banal na Quran? Hindi. Ay hanggang magdamag, nagigames lang tayo ng nagigames. Tingnan niyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Yung mga tao na binubuhay niya, yung bahay, ang kanyang bahay, yung mga tao na hindi niya binubuhay ang kanyang bahay sa pamagitan ng paggunita sa Allah subhanahu wa ta'ala.
Yung bahay na ginugunita, ang pangalan ng Allah, yung bahay na hindi ginugunita, ang pangalan ng Allah ay kahalintulad ng taong buhay. Maraming nag-aalala sa kanya, maraming nagbabanggit sa kanya ng kabutihan, at yung tao na patay bangkay, wala na, tapos na. Tapos na. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya napakahalaga. Isa pa sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, La taj'alu buyutakum maqabir. Huwag ninyong gawin ang inyong mga bahay na maqabir. Ano yung maqabir? Mga libingan. La taj'alu buyutakum maqabir. Huwag ninyong gawin ang inyong mga bahay, mga tahanan na parang mga libingan. Nandun nga sa bahay, wala kang ginagawa, kundi manunood ng mga teleserye. Kung ano-ano mga pelikula na pinanunood mo. Kung ano-ano ang mga games na ginagawa mo. Nakikita niyong libingan. Huwag ninyong gawin ang inyong mga bahay na parang mga libingan. Inna shaytana yanfiru min al-bayt alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Dapat pala ilagi tayong magbabasa ng Quran sa loob ng ating bahay. Sapagkat sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katotohanan ang syaitan ay lumalayo siya, lumalayo. Para bagang itinatapon sa malayo mula sa isang bahay na ang bahay na ito ay binabasa dito palagi yung Suratul Baqarah. Suratul Baqarah. Binabasa dito sa bahay na ito. How much more kung maraming mga sura ang binabasa natin sa loob ng ating bahay. Suratul Baqarah lang, binabasa natin, parang itinatapon ang syaitan. Bakit ang gulo-gulo natin sa loob ng bahay? Ang gulo-gulo ng isipan natin. Yung iba mag-asawa lang, walang kasamang mga tao, pero ang gulo-gulo. Baka ito ang isa sa mga dahilan. Hindi natin nababasa ang mga sura, mga talata ng Allah subhanahu wa ta'ala, na yung mga syaitan ay mas lalo silang lumalapit na lumalapit. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, alalahanin natin itong napakalaking biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroon tayong masisilungan at mayroon tayong tahanan. Huwag nating gawin na ang ating tahanan, ang ating bahay ay parang mga libingan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.